Okay, pag-usapan natin to. May isang analysis galing sa Morning Coffee Thoughts na sinasagot yung tanong na laging nasa isip ng marami tungkol kay Congressman Kiko Barzaga. At ang tanong, baliw nga ba siya? Ayan, yan ang aalamin natin. Kasi 'di ba, sa tuwing may bagong pasabog si Congressman Barzaga online, parang automatic na yung tanong ng lahat, baliw ba siya? Simple lang pakinggan. Pero ayon nga sa Morning Coffee Thoughts, baka yan mismo yung maling tanong. Kasi baka yung label na yan, yung pagtawag sa kanya na baliw, ay isa lang palang distraction mula sa mas malaking issue. So bago tayo dumiretso sa mga opinyon, tingnan muna natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng batas para may objective na basehan tayo, di ba? Kasi sa batas natin sa Pilipinas, yung tinatawag na legal insanity, hindi yan basta-basta. Ayon sa Article 12 ng Revised Penal Code, kailangan may complete loss of reason at total absence of understanding. Anong ibig sabihin yan? Sa eksaktong sandali na ginawa mo ang isang bagay, wala ka dapat kaalam-alam kung tama ba yun o mali. As in, totally detached ka sa realidad. Grabe! Ang taas ng standard niyan, no? Hindi sapat na kakaiba yung ugali mo o puro ka pasabog online. Kailangan mong patunayan yung kumpletong pagkawala sa sarili sa eksaktong sandali ng kilos. At take note, kung walang matibay na medical proof, laging i-assume ng korte na nasa tamang pag-iisip ka. Napakahirap niyan patunayan. Okay, so hawakan natin yung legal standard na yan. Ngayon, ikumpara natin yan sa mga aktual na ginawa ni Barzaga. Dito natin susubukang alamin kung yung mga kilos ba niya ay may intensyon. At dito papasok yung sinabi mismo ng Morning Coffee Thoughts. Sabi nila, ang mga label tulad ng insane ay opinyon. Ang chronological record ay ebidensya. So yun ang titingnan natin, yung ebidensya. Kasi kung susundan natin yung timeline, parang may pattern, may timing. Nagsimula sa pag-resign sa partido at pag-ungkat sa flood control projects. Pagkatapos, biglang sinabing aagawin niya ang speakership. Tapos, pansinin niyo to, sinakto pa sa anniversary ng martial law yung panawagan niya sa mga sundalo. Sunod, nag-announce na magfa-file ng impeachment, pero nung may ethics hearing, ang dahilan, nagpuyat daw sa video games. At ang pinakahuli nung nakatanggap ng subpoena for sedition, imbes na itago, pinost pa online at tinagpa ang presidente. So, kung titingnan mo yung buong sequence, hindi ito mukhang galaw ng taong wala sa realidad, di ba? Parang bawat hakbang, kalkulado. Okay, so kung hindi ka baliwan ng sagot base sa ebidensya, anong sinasabi nito tungkol sa sistema kung saan siya gumagalaw? Dito makikita yung malaking pagkakaiba. Nung nag-post si Barzaga ng nakauniforme, ang Philippine Army ang bilis umaksyon. Tinanggal agad siya sa reserve force sa mismong araw na yon. Decisive. Sa kabilang banda, yung House of Representatives sa ethics complaint laban sa kanya, bumuo lang ng isang reconciliation subcommittee. At sa huli, walang nangyari. At hindi lang yan sa kanya nangyari. Tingnan natin yung kaso ni Congressman Paulo Duterte. Inakusahan siya ng pananakit sa isang negosyante. May criminal complaint, binalita sa media, pero anong ginawa ng Kongreso? Wala. Walang inquiry, walang action. Tahimik lang. Isa pang halimbawa si Senator Rodante Marcoleta. Nagdeklara siya ng 112.8 million pesos na kampanya spending pero zero contributions daw. Ang laking tanong niyan, di ba? Pero ang COMELEC at Senado sobrang bagal kumilos. Sa huli, walang sanction, walang nangyari. So ayan na, kung pagsasama-samahin mo yung tatlong kaso na yan, may makikita kang malinaw na pattern. Iba-iba yung issue, ethics violations, physical assault, campaign finance, pero pare-pareho ang tugon, mabagal na proseso o mas madalas, katahimikan. Isang pattern ng institutional inaction. So, anong ibig sabihin ng lahat ng to? Pagdugtungin na natin yung mga ebidensya para makarating tayo sa pinaka-main point ng analysis ng Morning Coffee Thoughts. At ito na yung punchline. Ayon sa Morning Coffee Thoughts, ang tunay na panganib ay hindi si Barzaga. Ito ay ang Kongreso na hinahayaan siyang kumilos sa ganitong paraan. Dito na nag-shift yung usapan, mula sa isang tao papunta sa isang buong institusyon.
So para i-summarize yung insanity label, distraction lang. Ang mga kilos ni Barzaga ay nagpapakita ng kalkuladong pattern, hindi pagkawala sa sarili. Pinapayagan yung ganitong pag-uugali dahil sa isang kultura ng kawalan ng aksyon sa institusyon. At nakikita rin natin tong pattern na to ng pagprotekta sa mga miyembro sa iba pang kaso. So ang problema, hindi lang isang tao, kundi yung mismong kapaligiran na nagpapahintulot sa kanya. Kaya iniiwan tayo ng pagsusuring ito na may isang malaking tanong. Kung ang isang tao ay kumikilos ng may buong kumpiyansa dahil alam niyang hindi siya mapaparusahan ng sistema, sino nga ba ang tunay na dapat managot?